Pinatututukan naman ng Senate Committee on Migrant Workers ang mga kaso ng online at illegal recruitment at iba pang mga problema ng mga overseas workers. Tiniyak rin ng komite ang proteksyon ng libu-libong Pinoy seaman sa iba't ibang high-risk areas, partikular na mga seafarers na na-injure dahil sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Sa iba pang balita, narito si Alvin Pelobelio. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, tiniyak ni Committee Chair Raffy Tulfo na maprotektahan ang nasa 600,000 na mga Pilipinong tripulante, partikular na sa mga itinuturing na high-risk maritime zones. Tinalakay rin sa pagdinig ang pagsawata sa mga online illegal recruitment at mga suliraning patuloy na kinaharap ng mga overseas Filipino workers, partikular na sa employment programs. Kinamusta rin ni Tulfo ang kalagayan ng Filipino seafarers na na-injured dahil sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Ang kay Migrant Worker Secretary Hansleo Cacdac, patuloy ang pagbibigay ng ahensya ng tulong sa mga seafarers, kabilang na ang pagpapauwi sa mga ito at suporta sa pamilya ng mga tripulante. Ginagawa naman po natin ito. We are hand-holding the families every step of the way, Mr. Senator. Pero continues yung monitoring po dito sa mga natira doon to make sure na lahat ng mga kailangan nila provided for. As it stands, Mr. Senator, we have 3,000 seafarers still within the Persian Gulf. 1,500 na po ang nakalabas. However, as we can see for ourselves sa news, parang shifting from one end to another yung sitwasyon with respect to yung pag-ipit ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kabilang naman sa patuloy na nais masugpo ang mga online illegal recruitment na nambibiktima ng mga Pilipino naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ayon kay Cacdac, may pag-uusap na raw sila ng Meta para ma-take down ang mga nagpapanggap ng mga recruiter online. Sig Hans, no? What do you suggest? Or can you submit to the committee? Yung pong efforts na sinasagawa natin is strengthened coordination between digital platforms and government agencies such as the DMW to improve efforts to identify and act against illegal recruitment activities. Mas na-check po natin ito. Pumapayag ang Facebook na i-take down yung mga nagpapanggap na licensed recruitment agencies. Nagbabala naman si Tulfo sa mga empleyado ng Embahada ng Pilipinas sa ibang bansa at sa mga kinatawan ng Migrant Workers Office na gampanan ng kanilang trabaho at tugunan ang pangailangan ng mga OFWs. Bunso dito ng mga ulat na natatanggap ng senador mula sa mga OFWs kaugnay sa pakikitungo ng mga personal ng Embahada at ng DMW sa ibang bansa. Ang daming supladang mga empleyado natin sa embahada. Siguro dapat magbigay tayo ng leksyon kapag may nagsuplado-suplada at wala sa lugar. Sibakin at tanggalin. Kasi alam ko stress sila. Of course, we have to admit they're just human. Na may stress din sila sa trabaho nila. Pero they have to imagine also, consider na yung mga OFW natin stress din sa trabaho nila . Inirekomenda rin ng Senado na ipagbawal na ang paggamit ng mga ahente sa pag-recruit ng mga Pilipino naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Diba? Mas maganda talaga ipagbawal na ang pagkakaroon ng agent. Yes. Lahat ng mga aplikante, they have to come in person doon sa agency. Sige po, Chair. Gagawin po natin. Thank you, sir. Thank you. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.